Tanan magaingon og praise the Lord. Praise the Lord. Let us open our Bible on 1 John chapter 3 verse 16. Pakibasa po. Praise the Lord. Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Dalawa ang mensahe sa isang verse na ito. Ang ginawa ng Diyos, bakit niya ibinigay ang kanyang buhay para sa atin, at kinakailangan natin itong na mauunawaan. Kahit ano pang ginawa ng Diyos para sa atin na mga sacrifices out of His love, pag hindi ito natin naunawaan, useless din ang lahat. Kaya napaka-importante na ito'y ating maunawaan, ating maintindihan bakit niya ito ginawa. At ang ikalawa, yung ating dapat gawin after we are being saved, na kung saan we ought to lay down our lives for the brethren. Kung paano ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin, ay tayo naman din ay magbigay buhay para sa iba. Subalit, napaka-importante na maintindihan muna natin bakit ito ginawa ng Diyos. Ano ang idudulot nito sa mga tao na kanyang ginawan? Praise the Lord. Unsay gihatod ani sa tao nganong gihimo man ni Kristo. So dapat ato gining masabtan pag-ayo. Kung kini ba nahitabo ba sa atong kinabuhi? Kay kung nahitabo sa atong kinabuhi ang katuyuan sa iyang paghatag sa iyang kinabuhi, sa ato pa nasabtan nato. Pero kung wala mahitabo ang iyang gusto nga mahitabo kanato, hinungdan iyang gihatag iyang kinabuhi, sa ato pa wa pa nato masabti. Hindi pa natin nauunawaan. Kung hindi nangyari sa buhay natin ang gustong mangyari, kaya niya ibiniwis ang kanyang buhay para sa atin. Now, ano ba talaga ang gusto niyang mangyari sa buhay natin? Bakit niya ibinuwis ang kanyang buhay? Basahin natin. 1 John 4:9 and 10. Praise the Lord. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ayan. Ang dahilan bakit niya ginawa ang kanyang pagbuwis sa kanyang buhay para sa atin, ang maliwanag na sinabi dito, that we might live through Him. Para tayo mabuhay. Sa pamamagitan niya. Ayun lang pala, Pastor. Yun lang. Para lang tayo mabuhay. Kung hindi natin i-expound ng husto what kind of life that we shall live through Him, baka sabihin natin, yan lang, yun lang pala. Anong klaseng buhay ang gusto ng Diyos na ipaintindi sa atin? Kung talagang totoo na intindihan natin, na perceive natin yung kanyang love sa atin. Anong klaseng buhay na ikabubuhay natin dahil sa kanyang pag-ibig na ibinuwis niya, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa lahat ng mga tao, para sa atin lahat. This is both. Mabubuhay tayo eternally at hindi tayo mamamatay eternally. Mabubuhay tayo physically, hindi tayo maging neglected materially, financially, physically. Both of that
Mabubuhay tayo. Kaya nga sinabi diyan, godliness is profitable unto all things, having promised the life that now is. Yung buhay natin sa sanglibutang ito, may promise ang Diyos na hindi tayo maging neglected. Hindi tayo maging forsaken. Hindi tayo mamamatay sa gutom. Hindi tayo maging hubad dahil wala tayong susuotin. Hindi tayo magiging walang dwelling place. God will take care of us. God will protect us. God will feed us. God will clothe us. God will give us shelter. He can answer the entire of our necessities. Plus, dahil ang totoo, walang taong forever sa physical sa sanglibutang ito, but you have place to go for your eternal, the rest of your time na eternity na iyong magiging kalagayan. Dapat hindi ka mamatay. Dapat hindi ka mapunta sa second death. Dapat hindi ka maimpyerno. Dapat hindi ka mapahamak sa iyong kaluluwa forever and ever. Dapat maligtas ka. Dapat magkaroon ka ng eternal life. So yung sinabi dyan that we might live through Him dito sa sanglibutang ito, doon sa kabilang buhay. And that is the greatest ever we could consider na na-avail natin sa love ng ating Panginoong Hesus Kristo. Praise the Lord! Na gustong ibulag ni Satanas sa mga tao sa sanglibutang ito. Gustong hindi maintindihan ng mga tao. That is why we have to perceive and we must perceive the love of God. Perceive, you attained awareness. Hindi kayo wala kang awareness, wala kang knowledge, wala kang consideration about the love na ginawa niya sa iyo. At dahil dyan, you don't believe Him. At dahil dyan, you neglect Him. Dahil dyan, you disregard His love to you. So anong mangyayari ngayon? Alam mo ang tao, pag hindi ka naniwala kay Kristo because hindi mo naintindihan ang kanyang pag-ibig sa iyo, that you will live through Him temporarily and above all eternally. Hindi mo bigyan ng kahalagahan ang kanyang mga sinasabi. And pag yan ay nangyari sa buhay natin, that will cause us to perish. That will cause us to suffer sa buhay natin sa sanglibutang ito. Yung buhay mo sa sanglibutang ito, having no God. Yung buhay mo sa sanglibutang ito, having no protection from God. Having no wisdom from God. You might have the riches of this world, which is deception by Satan. But kung wala ang Diyos sa iyo, kawawa ka pa rin. You are still miserable. Kaya nga sinabi dyan, what shall it profit a man if even though you gain the whole world and you lose your own soul? If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Yan yung buhay ng tao without Christ. Pero kung naniwala ka dyan sa ating Panginoong Hesukristo at naintindihan mo, dahil sa pamagitan niya, binigay niya ang kanyang buhay and through Him you might live. That is both. Dito sa sanglibutang ito, you have God, you have a provider, you have a protector, you have wisdom, you have knowledge, you have everything na mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Matapos ang short term mo sa buhay sa sanglibutang ito, then you will have everlasting glory, you will have eternal riches, you have everlasting life forever and ever. Yan ang ibibigay sa kanyang pag-ibig sa atin. Praise the Lord. At dahil dyan, maituturing natin na wala ng iba pang higit dyan na pag-ibig na ginawa niya. Ever, ever. There is no such greater than that. Basahin natin yan. John 15:13. The Lord, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Yan. Si Jose Rizal nagpakamatay for the benefit of the Filipino people under the hand of the Spaniards. Yun ang benefit
na ibinuwis niya ang kanyang buhay. But ang ating Panginoong Hesukristo, ibinigay niya ang kanyang buhay na wala nang makakahigit pa sa ginawa niya, na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa lahat, so that through Him we might live, both here on earth and the rest of our eternal moments. See, dito pa lang sa sanglibutang ito, secured ka na. God will be your tomorrow. God will be your future. God will be everything sa buhay mo. Hindi ka magkakaproblema. You are not neglected. You are not forsaken. God, if God is for you, who can be against you? If God clothed lahat ng mga ano pa mang magagandang tanawin ng mga tanim sa sanglibutang ito, much more He can clothe you. If God shelter by nest yung mga ibon na yan, then God will provide your shelter as well. Lahat-lahat yan, ibibigay ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. He can secure you. Kaya wala nang ibang pag-ibig at lalot-lalot na. You will live through Him, both temporal and eternal. Walang makapagbibigay niyan sa sanglibutang ito. You know, if you neglect this great salvation, ikaw na ang pinakabubo na tao sa sanglibutang ito. Ikaw na ang pinakamangmang sa sanglibutang ito. If you neglect this love of God, that through Him you might live, ikaw na ang pinakamahina sa sanglibutang ito. Ikaw na ang pinakamiserable na sitwasyon sa sanglibutang ito. Tandaan natin yan. This is the highest. Wala nang ibang ginawa ang Diyos na walang makapantay sa pag-ibig niya. No greater love than this, that a man give his life for all, for many. Para mabuhay ka lang dito sa mundo at mabuhay ka sa kabilang buhay. Tandaan natin yan. Kaya pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Ginawa niya talaga yan for our good, for our benefit, para po sa atin lahat. So, paano niya ginawa ang kanya? Paano niya binigay ang kanyang buhay na wala nang makakahigit? Imagine that, sa buhay mo sa sanglibutang ito, secured ka. Sa buhay mo sa sanglibutang ito, protected ka. Sa buhay mo sa sanglibutang ito, no one can deceive you, even the devil, even Satan. He cannot deceive you. He cannot take you away out of the hand of God. Hindi nyo ba alam anong mga benepisyo na ating matatamo habang nandito pa tayo sa sanglibutang ito? That is not an ordinary, that is not a joke. Mag-hire ka man ng mga pulis, mag-hire ka man ng mga, kahit gaano ka pa kayaman, mag-hire ng mga magagaling na mga trained soldiers. They cannot give you the assurance, the security as what God can give to you. They cannot give you the future as what God can give to you. Kaya dito pa lamang sa sanglibutang ito, grabe na ang benepisyo na maibibigay ng ating Panginoong Diyos. There is no such greater than that. Tapos for a short term, for a short while, yung buhay natin sa sanglibutang ito. Kaya huwag kayong mag-wonder sa FB. Every day, may kandila. Every day, may funeral service. Every day, may namamatay. Every day, every day, every day. And we are going to that situation. Short term lang tayo sa sanglibutang ito. But through Jesus Christ, we shall live. Through Jesus Christ, we have good future. Through Jesus Christ, we are well protected. Lahat nandyan na sa Kanya. He can do everything what we need sa sanglibutang ito. Basta maniwala ka lang dyan sa ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. At yun na. Alam mo, hindi ma-feel ng mga tao ang heaven unless nandoon ka na. Hindi rin ma-feel ng tao ang impyerno unless kung nandoon ka na. Tingnan mo yung tao dito na mayaman. Hindi niya na-feel what is hell really is until he went there. Tingnan mo si
Lazarus, the blessedness of Lazarus was not recognized nor well known until he was there. Ganun. Kaya minsan if we talk eternal life, eternal riches, eternal glory, you cannot feel it so much. It seems like a dream. It seems like a cunningly devised fables. It seems like a fairy tale. But someday, somehow, kung makarating ka man sa kaharian ng Diyos, that is the moment you will realize, you will feel the accuracy, the perfection of God's promises. Yun naman ding impyerno, which most of the people of the world refuse to consider, refuse to believe, and yet they do not stop doing sin, and yet they do not stop doing iniquities. They are not afraid, hell. But time will come, pag nandoon na ang mga tao, doon na nila marirealize ang lahat. Now, hintayin pa ba natin yung mga bagay na yan? Dapat dito pa lang sa sanglibutang ito, you have to perceive the love of God. Praise the Lord. Or else you will neglect it, or else you will despise it, or else you will refuse to believe. Kaya, we must perceive the love of God. Remember that no greater love that the man have done, which is our Lord Jesus Christ, dahil sa Kanya, mabubuhay tayo dito sa sanglibutan, lalo't na sa kabilang buhay. Anong ginawa niya? Basa Matthew 20:28. Praise the Lord. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Yan. Ransom. Binigay niya. Binuwis niya. Para siya mag-serve. Para siya mag-minister. Binigay niya ang kanyang buhay para maging kabayaran sa lahat. Alam mo, nabasa ko bago lang. Meron palang Chinese na kidnap. Kinidnap ng mga kidnappers. What is the purpose? That they may make money out of it. Para makapera sila. Okay, kidnapin namin itong dalawang Chinese. Mayaman ang pamilya nito. Mayaman ang mga taong ito. And we believe and we know, sabi ng mga kidnappers, the family cannot afford na mawala itong dalawang Chinese na ito sa pamilya nila. Kinidnap nila because they will make money out of that. Alam mo ang ginawa ng pamilya? Nagbigay ng ransom. Binayaran. After it is being paid and given to the kidnappers, then they expect their abducted family member shall be released after the ransom that is being paid. Hindi na nila makontak. Walang endorsement sa kanila na maibalik yung kanilang niransom. And it is being discovered, patay na yung dalawa. Nangyari yan sa Marbel. Family ng mga Castle, kinidnap yung kanilang pamilya. Binayaran yung abductors or kidnappers. In spite binayaran, hindi na ibalik yung kanilang niransom. Pinatay pa rin. But the moment God will ransom us and paid for the price for our release, Satan cannot withhold you anymore. Hindi ka na kayang i-withhold ni Satanas. Satan will release you. Alive. Praise the Lord. Kaya yung ransom na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, it is perfect. Talagang kukunin ka talaga niya mula sa kamay ng Diablo. There will be a relocation of your venue. There will be relocation of your place from in the hand of Satan to the hand of
God. Ganun. Ganun ang gawa ng Diyos sa atin. Hindi kay God ransom you, He paid the price for you, He shed His blood for you, and yet, hindi ka pa rin na-relocate hanggang ngayon. Nandun ka pa rin sa kamay ng abductor. Nandun ka pa rin, slave ka pa rin. Although the ransom is being paid already. Bakit nangyari yan? Na hindi ka na-release kahit ang ransom is paid already for you. Unang-una, you refuse to understand. You refuse to believe Him. You refuse His love sa buhay mo. Kaya ang nangyari ngayon, iniibig mo pa rin ang kasalanan. Iniibig mo pa rin ang kamunduhan. Iniibig mo pa rin ang kalikuan. Iniibig mo pa rin ang worldliness, ang ungodliness, ang unrighteousness. Therefore, even the ransom is being paid. And yet, wala ka pa rin na-release kasi hindi mo inibig ang ating Panginoong Diyos na umibig sa iyo. By how? By hating sin. Kapuutan mo na ang kasalanan. Pagkapuutan mo na ang kasalanan, Satan can no longer claim you. Hindi ka na maklaim ni Satanas. He has no claim against you if sin is not. It's no more in you. Wala na sa iyong kasalanan. Kaya nga direct, He ransom us out of our sin. Pag wala na yung kasalanan sa buhay mo, naintindihan mo yung pag-ibig ni Kristo sa buhay mo, wala nang claim si Satanas sa buhay mo. He can no longer claim you. Then, mabalik ka sa kamay ng ating Panginoong Diyos kasi yung kasalanan, papalitan yan. Papalitan niya ng holiness, ng righteousness, which is of God. So God has the claim sa buhay mo because you have the glory of God. And Satan has no more claim to you because there is no such emblem nor sign that you belong to him. Whosoever committed sin is of the devil. Wala na. Kaya ang tandaan natin, why are those kidnapped are not being released? Why? Yan ang malaking tanong. Why there are so much people, even Jesus Christ paid for the ransom for all, and yet there are so much people still not being released because they choose to love sin rather than the righteousness of God. Ano ba talaga ang kanina inawit natin kanina, beneath the cross of Jesus? Pag sinabing beneath the cross of Jesus, you are so close. The place where Jesus Christ died, nasa ilalim ka na ng cross. What is the purpose nga magpaduol man ta dinha sa ilalom sa cross ni Kristo? So that you can hear His love to you. You can hear everything na dapat mong marinig dyan sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil nag-iwan siya ng halimbawa para tularan po natin. Ano ba talaga ang nangyari kay Kristo? Basahin natin. 1 Peter 3:18. Praise the Lord. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Yan. So anong matutunan natin dapat doon sa cross? Pag nandyan na tayo beneath the cross of Jesus, we are so close to Jesus to learn. We are so close to Jesus to understand everything that we should understand. That He died in the flesh, but quickened by the Spirit. Yun ang dapat nating ma-adapt sa buhay natin para tayo patay na sa flesh, sa kasalanan, at buhay na ang ating flesh by the Spirit para gawin natin what is right and what is acceptable unto God. That should be the outcome
pag ikaw ay nakaunawa doon sa cross. Kasi kung hanggang ngayon buhay pa rin ang ating laman sa paggawa ng kasalanan, kamunduhan, kalikuan sa mata ng ating Panginoong Diyos, hindi mo naunawaan ang kanyang pag-ibig sa iyo. Hindi mo naunawaan. Kasi you are, yung tinatawag dito, you are stiff-necked. You are hard to believe. Mahirap kang papaniwalain, mahirap kang pasundin. Kaya nga sabi ni Jesus Christ dito, except you be converted as like a little children, you cannot enter into the kingdom of heaven. Yung madali ka lang bang mapaniwala, madali ka lang mapasunod, you are not hard to believe. You are not hard to understand. Kaya, anong dapat nating maintindihan? Beneath the cross of Jesus, He was put to death sa flesh and but quickened by the Spirit. Para sa atin, ang reflection, para tayo naniniwala dyan kay Kristo, patay na ang ating laman sa paggawa ng kasalanan. Pero buhay ito by the Spirit of God para gawin ang kalooban ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos. At hindi yan mangyayari unless you believe. Praise the Lord. Hindi yan mangyayari unless you believe. So that is why believing is the way of salvation. Unbelief, that is, will cause us to die. Physically and above all spiritually, because you are being separated from your Creator. Yes, mabubuhay. Maraming mga masasamang mabubuhay. But God let them live that they might repent. God let them live that they might be preached by the gospel. But not meaning to say they are good, they are okay. No, absolutely not. They are like walking dead in this world. That is why whosoever heareth my word, my voice, though he were dead, yet shall he live. Ang gospel lang ni Jesus ang makapagbibigay buhay sa mga patay na mga tao na nabubuhay sa flesh sa sanglibutan ito. Patay because they don't believe the gospel of Christ or Jesus Christ Himself. So, importante masyado yung believing will cause you to be saved. Unbelief will cause you to perish. Basahin natin. John 3:16. Praise the Lord. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. See, maliwanag. Maniwala ka sa Kanya, you will have eternal life. Hindi ka maniwala sa Kanya, you shall perish. Kaya napaka-importante, maniwala ang bawat isa. Kung maniwala ka sa Kanya, gawin mo ang Kanyang inuutos. Gawin mo ang ihimplo na ipinakita niya. Because after all, faith without work is dead or useless. Na kahit si Satanas naniniwala, kahit yung mga tao dito na forsaken and rejected and expelled in the presence of God, they all profess that they believe God and serve God even. And yet they were forsaken, they were rejected. Because yung faith nila walang works, walang gawa. Naniniwala pa sila sa gawa ng kasalanan, naniniwala pa sila sa gawa ng kamunduhan, naniniwala pa sila sa wisdom of this world, and that is the reason why they adopt the ways of the world. Rather than believing God, kaysa na maniwala sila sa Diyos, kaya kung naniwala sila sa Diyos, they should live in holiness. They should live in righteousness. They should live according to the commandments of God. Eh wala eh. Maganda lang magsalita. But in works, they deny Him. Kaya, pagbutihin natin. Pag sinabing naniwala ka sa ating Panginoong Diyos, see to it you are not hard to believe. Hindi ka mahirap pasundin. Isang pitik lang. Kaya nga may kasabihan,
One word is enough for a wise man. Praise the Lord. If ever you come into the sanctuary, listen very well. Huwag tayong katulad sa mga kabayo. Kailangan pang paluin. Kailangan pang hilahilahin. See to it na hindi ka nabalik-balikan. Palo-paloin. Yung kabayo, araw-araw na ginagamit ng may-ari, hindi pa rin mag-alis pag hindi pinapalo. Hindi pa rin liliko pag hindi mo hilahin yung rinda. Masakit kaya yung hilahin yung, nakakabit kaya yan sa ilong. Masakit kaya yan hilahin. Alam na niya yung saan yung ruta araw-araw, and yet, kailangan pang paluin. Ayaw ng Diyos yun. Be not like horse, but be instructed without string attached from heaven. Be instructed by the eye of God. Sa mata lang ng Diyos, kaya ka nang mapasunod. Sa mata lang ng Diyos, kaya ka nang marinig mo lang minsan yung word of God. Sinusunod mo na yan without fail. That is the true believer. Ginagawa. Ano ang inuutos? Ano ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos? And that is will cause you to be saved. Praise the Lord. Pero kung doubtful ka, naghintay ka pa ng palo, naghintay ka pa ng dukdok, hintay ka pa muna ng kung anong mangyari sa buhay mo, no. That is just for the spirit of horse. Kailangan mong saktan, kailangan mong paluin. No, wag. Wag. Magtipon tayo ng riches up in heaven. Ano yung mga ginagawa natin dito na ating pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo, that you are not hard to believe, you are not hard to follow Him. Madali ka lang, minsan lang kasabihan, minsan lang. Sumusunod ka na, sumusunod ka na. Hindi kayo pabalik-balik para kang grade 1, bagsak, grade 1 na naman, bagsak, 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 bagsak. Huwag. Let us love our spirituality. Let us excel in our spirituality. Let us abound in our spirituality. Do not neglect it ever. Huwag mong in-neglect yan. Praise the Lord. Huwag, no wag. So, dito na naman tayo sa kabila. Yung unang verse, part of God, hereby perceive we the love of God because He laid down His life for us. That is His part. Tapos na tayo dyan. Intindihan na natin yan. Bakit niya ginawa yan? Dito naman tayo sa part natin. And we ought to lay down our lives for the others. This is on our part. This is on our side. Tayo na naman ang magbuwis sa ating buhay para sa kapakanan ng iba. Tayo na naman ang mag-minister after God ministered us and secure our salvation. Tayo na naman ang mag-minister pagligtas sa iba. Basahin natin. 1 John 4:11. Praise the Lord. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Kung paano tayo inibig ng Diyos, ibigin din natin ang ating kapwa. Paano tayo inibig ng Diyos? Ibinuwis niya ang kanyang buhay that we might live. Binigay niya ang kanyang buhay para mabuhay tayo. Anong klaseng pagbigay ng Diyos ang kanyang buhay? Sinless, unspotted, pure. Naligtas tayo. Tayo na naman ang magbuwis sa iba. Paano natin ibuwis ang ating buhay? Mag-preach tayo, mag-share tayo, mag-conduct tayo ng Bible study, mag-conduct tayo ng kung seminar, kung ano yung mga Bible study dyan. And yet, ang buhay natin sa lawayon. And yet, ang buhay natin sa lingkwahi. And yet, ang buhay natin kalibutanon. And yet, ang buhay natin not right in the eyes of God. Not approved by the standard of God of holiness. Hindi man na pwede. You cannot do that.
Kaya nga ang daming mga nagsiserve sa Diyos na ma-forsake, ma-neglect, ma-reject, ma-denied. Naka-feel lang kayo, ma-deny kayo. Mag-apply kayo ng denied ka. Di ba? Nag-expect ka na makapasok saan mo gustong magpunta, na denied ka. Mas masakit pa yun pag ma-denied ka doon sa kaharian ng Diyos. Most of them, those who serve God, those who preach the Word of God, pero yung buhay nila, hindi ayon sa pinakita ni Kristo na ehemplo. Basahin natin ano ang dapat nating gawin. 1 John 2:6. Praise the Lord. He that saith he abideth in him, ought himself also so to walk, even as he walked. Yan. Sino man ang nagsasabi na siya'y nanatili sa Kanya, kinakailangan yung sarili niya lumakad kung paano lumakad si Kristo. So, ibibuhis mo yung buhay mo para sa iba, para sa kapakanan nila. But you must walk as He walked. You must be holy, you must be righteous, you must be humble, you must be meek, you must walk in the Spirit. You must be dead in the flesh because of sin and alive your flesh by the Spirit of God. Ganon. Praise the Lord. Para maging effective ka. Para maging sent of God ka. You must walk as He walked. So ngayon, mag-sacrifice tayo. Let us sacrifice for others. Kaya yung happy sharing natin, magbigay lang tayo kung ano yung binigay ni Jesus sa atin na kakayahan. Pag wala kang maibigay, huwag kang magbigay. Pag meron kang natanggap mula sa Diyos, then magbigay ka ng buong puso. Praise the Lord. Kaya mag-pledge tayo, yung monthly. Hindi naman yan weekly. Depende lang sa iyo kung 1 month mo magkano, pwede mong staggered per week, magbigay ka sa treasurer natin. Or gusto mong magkano yung pledge mo, isahan mo lang ibigay. It depends upon you. Basta importante mag-sacrifice tayo for the brethren. Bakit? Para saan pala yung happy sharing na yan? We buy lands or lots for the church na nai-establish. That is very necessary. We help churches na walang-wala talaga. If we are going to try to listen the reporting of our officers, saan pumunta yung mga happy sharing na yan, siguro 20% lang ng mga churches natin ang natutulungan. The rest has their own finances to put up church. The rest has their own finances to purchase land. Hindi ito 100%, sabihin ko po sa inyo. Bakit 20%? Hindi ba iwasan mga naghihirap talaga na without our help, kawawa naman sila. Praise the Lord. So we need to sacrifice. Kailangan mag-sacrifice tayo. At sa pag-sacrifice na ito, kailangan masaya din tayo na gumagawa po nito. Basahin po natin yan. Philippians 2:17. Praise the Lord. Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. Yes. Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. Kung ikaw ihahandog bilang sakripisyo, bilang serbisyo sa pananampalataya ng mga tao sa sanglibutang ito, ikagagalak ko. Ako po'y maging masaya kasama ninyo. Praise the Lord. O yan ang dapat feeling natin. If we make our pledge for the happy sharing program, because you are being offered, you're being sacrificed for the faith of the people, para lang maalalayan sila, para lang matulungan sila, then you rejoice with them. Be happy with them. Praise the Lord. Ganun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kasi itong ministry na binigay ni Lord Jesus Christ sa atin,
we are not just focusing on ourselves only. Hindi kayo nakapokus lang tayo sa sarili natin. No. Let us also look outside. Let us also look to the others. Tingnan din natin sila. Salamat nga tayo dito sa Davao congregation. Sabi ng misis ko, Dad, kung i-consider pala natin, Dad, we are no longer renting our church monthly, unlike before. We are no longer renting our parsonage, unlike before. This is so privilege. This is big blessing sa buhay natin. Kaya masaya ako sa inyo pag nakakarinig ako, nakabili kayo ng house and lot, naka-assume kayo ng house and lot, nakabili kayo ng lupa. Masaya ako. Bakit? That is big privilege. It's not a joke to raise up money for the payment monthly. Hindi basta-basta yan. And this is the promise of God. Kaso mayroon talagang mga lugar na mga mahihirap na kailangan talaga nating alalayan. Praise the Lord. Yeah, that is the purpose of the happy sharing. Kasi ang ating ministry, huwag nating hayaan ang mga churches. Huwag nating hayaan ang mga naghihirap. We must take care of them. We must help them. Para patuloy ang feeding sa kanila. Patuloy yung guidance sa kanila na ina-assign ng Diyos ng mga pastors. Patuloy yung kanilang paglilingkod sa Diyos hanggang kunin ni Jesus. Basahin natin yan. Acts 20:28. Praise the Lord. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Yan. Mag-ingat kayo sa inyong mga sarili at sa lahat ng mga kawan or flock na kung saan sa pamagitan ng banal na Espiritu ginawa kayo na mga tagapagmasid, tagapagpamahala para sila'y pakainin ang iglesia ng Diyos na kanyang binili ng kanyang precious blood. We have to take care of them. We have to help them. We have to love them. Ibigin natin sila. Hindi naman kailangan isang tao lang sasagot monthly. Marami naman tayo eh. Kahit maliliit lang yung ibibigay ng mga anak ng Diyos, pag naipon yan, that's different. Praise the Lord. Tapos iba pa yung mga anak ng Diyos na meron talagang kaya magbigay ng magkano ang maibigay niya. Hindi, magtulong-tulungan tayo. Malaking impact na yan. Plus yung lahat ng mga congregation, ganun din. Patuloy sa kanilang pagsisikap. Pag maipon natin yan, malaking impact na yan para sa pagtutulungan natin. At unawain natin itong gawain ng Diyos na pinagkaloob sa atin. This is not one-man band. This is teamwork. As the body has many parts, so the workers of God or the body of Christ has also many parts. And we are all the members of it. Praise the Lord. Walang isa sa atin dito na hindi membro sa body of Christ. Basahin natin yan. Romans 12:4 and 5. Praise the Lord. For us we have many members in one body, and all members have not the same office. So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another. Yan. Marami tayo, pero isang katawan lang. Hindi lahat members na pariho-pariho ang function. Iba-iba tayo, pero we are member one another. Hindi tayo pwede magkawatak-watak. So kung ano yung function ng bawat isa, do it as what God made you, according to your faith. Praise the Lord. Ganun, gawin natin ng buong puso. Ang Diyos na ang bahala sa lahat. Gawin natin ng buong puso. Huwag nating kaligtaan. Lalo't na yung mga pinagpapala na ng Diyos, nakatrabaho na kayo, mayroon na kayong income,
Huwag niyong kalimutan what is due to God. Huwag niyong kaligtaan yan. Maikli lang yung buhay natin sa sanglibutang ito. Pag hindi natin nagawa yung inuutos ng Diyos sa buhay natin, pagsisihan mo yan pagdating ng panahon. Samantalang, binigyan tayo ng strength, binigyan tayo ng opportunity ng Diyos to be blessed. Let us bless the Lord. Let us exalt God. Let us serve God. Kung ano yung function binigay mo, binigay ng Diyos sa buhay mo, do it with all your might. Praise the Lord. Huwag mong kulangan ng pansin, huwag mong kulangan ng diin, huwag mong kulangan ng bigat. What is belong to God, what is belong to Christ. Because after all, He is the author and the finisher of your life, of your existence. Without Him, you cannot have any starting sa sanglibutang ito. And you can never have good finishing or good ending sa buhay mo. Tandaan natin yan, mga anak ng Diyos. Praise the Lord. What are those members? Now, I want you to identify yourself. Imposible naman you cannot identify yourself what part of body you are. Don't tell me. Grade 1 pa kayo. Don't tell me kinder pa kayo sa spiritual niyo. Hindi niyo maintindihan what part of body you belong. So basahin natin ang part of the body of Christ. Identify yourself. Praise the Lord. Kung saan ka man inilagay ng Diyos, saan ka man gibless ng ating Panginoong Diyos, and God put you into such function of the member of His body. Identify yourself, and you have to function well. Praise the Lord. Praise the Lord. Basahin natin. Let's identify ourselves. 1 Corinthians 12:28 hanggang 31. Praise the Lord. And God had set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Have all the gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? But covet earnestly the best gifts, and yet show I unto you a more excellent way. Yan. Praise the Lord. Saan ka dyan? Are you apostle or pastor? If not, then you must be different part. Are you prophet? Having gift of prophecy, having gift of dream, having gift of vision? If not, then you have to identify your part. Teacher, are you teaching Sunday school? Are you teaching music? Are you teaching some teaching pertaining the work of the ministry? If not, then identify, locate your part. After that, miracles. Miracles, this is not only work by a pastor. Yes, usually pastor involved of that miracle. But if there was none of you as a coordinator, as one that testifies, wala kaming schedule. Itong miracles na ito, this is not only composed of single person. This miracle, this is teamwork. Someone must testify, someone must testimony, someone must be concerned over the people who are in sicknesses, who are in problems, on whatever status, they need some miracle. So, isa kayo. Kung yan ang ministry ninyo, then do it. Praise the Lord. Tulad ni Sister Susan Lasya. Isa yan na membro ko dito sa Davao. Yung ministry niya. Testimony ng testimony. Schedule lang, schedule, schedule lang, schedule. Nung nandyan na siya sa Canada, anong pinapapray niya sa akin? Pastor Chit, God touched my heart to go around the world. Not as an evangelist, but as to testify so that they will invite you country to country. Meron ng opening sa akin sa Japan. I will testify there, and I ask you,
I ask God na ma-open, na mapakapunta ka. Ginagawa niya yan dito, ginagawa niya pa rin yan. Yan yung miracles. Praise the Lord. Composed not of only one, but this has to be teamwork. Kahit saan ka dyan nabilong. Gifts of healings. Usually, pwede ito sa lahat. Kasi meron ding pahayag si Jesus, if it is emergency, then you can perform healing prayer. Praise the Lord. Helps. Yan, helps. Kung hindi ka man apostle, hindi ka man prophet, hindi ka man teacher, hindi ka man nagte-testimony for leading to miracle, wala ka mang healing, helps. Nasa help ka. Posible yung status sa material iba sa pangkaraniwan. Yan. Do you function well? Or you do not function well? Alam mo yung makina ng ano? Alam mo, malapit ko nang ibenta sana yung Delica. Kasi last naming akyat sa Madsayap, pag ganun, hindi na mag-andar yung revolusyon. Kahit anong apa ko sa gasolinador, ay nako, pabutas na lang yung flooring sa kadiin ko, hindi pa rin mag-accelerate yung engine. Sabi ko, wow, this is no longer ideal for me to visit this place using this Delica. Malapit ko na i-post yan. May nag-advise sa akin, Pastor Chit, what if i-try mong i-check yung nozzle tip niyan? What if i-try mong ipa-examine yung kanyang injector? Pumunta kagad ako. Pag bukas ngayon ng makina, kinuha yung injector, meron man yun silang tester, yung pressurized pump. Sabi ng sa akin, ang 4 na nozzle tip, kasi 4 cylinder yan eh. Pastor, barado ang imong nozzle tip. Mag-high blood pressure, mag-high pressure, mag-low pressure bigla. So, dahil barado ba? Dapat kasi gano'n yan eh. Yun. Barado. Kaya pala, yung buga ng krudo, hindi enough. Pag pataas na, because magkano charge mo dyan? Ganito. Do I need to buy new nozzle tip? Sir, mahal yung pastor, nozzle tip. But I can have some way. Linisin ko ito. Nilinis. Testing, okay na, smooth na. Yung buga, mist, hindi pa yung maganda pa siya. Cleaning lang. Ngayon, pagtaod, pina-start, nirevolusyon ng may-ari doon, yung nag-hands-on talaga. Namamatay yung makina. Ay, pastor, napay problema ni. Akong sulayan ng strainer sa injector. Pagkuha ngayon sa strainer, naku! Pag gano'n niya sa araw, para mag-reflect yung ilaw ng araw, wala na, madilim na. So yung strainer, puno na ng dumi. Puno na. Hindi na makabigay ng supply. Gidrain niya, gilinis niya. Pagbalik, pag-start, sabi sa akin ng may-ari. Siya din ang hands-on. Pastor, ako'y drive. Malagos man pag ganun man yan. Sakay, pastor. Nako, bigla ako. Paahon, umabot ng 4.5 ang RPM. 4,500 RPM pahaon. Biko, wow, super! Ang lakas na ng makina. Walang barana. Praise the Lord! Sabi ko, I love this Delica for the work of the ministry. At least, na lalo akong na-comfort, lalo akong na-encourage. You are still good for the work of the ministry. Kaya, ganun sa buhay natin. Helper ka sa work of the ministry. Barado ba yung puso mo?
sa iyong function? Meron bang nagbabara? Meron bang pumipigil? Imbis na makahaon ka sa gawain ng ating Panginoon Diyos, barado ang mga gawain dahil yung function mo hindi mo lubos na ginagawa. Kaya lahat mga anak ng Diyos, once God bless you, be like Joseph in the Bible. When Joseph became the father of Pharaoh, the ruler of all Egypt, what he did, he nourished his father. Not only his father, his family. Not only his family, his clan. Yung promise ng Diyos sa Israel natupad at ang buhay ni Joseph in the Bible, nag-function ng gusto. Praise the Lord. Kaya lahat tayo, let us function well as where God put you. Kung saan ka nilagay ng Diyos as part of the body of Christ, sige, gawin lang natin ang gawin ng buong puso. After all, it's not you who is doing it. It is God. Praise the Lord. Kami magpipreach kami, we are not the one who did it. It is God. Lahat na nagpaprapisi, hindi yan sila ang nagpaprapisi by their own. It is God. Yung mga nagtuturo na nag-i-excel sila sa pagtuturo, it was not them who taught, but it is God who made it to be successful. Lahat tayo, we are just instruments of God as body of Christ. Praise the Lord. But He is the head of all. Now, anong ibig sabihin ni Paul? I will show unto you more excellent way. Saan ka man dito sa mga part of the body of Christ, but I will teach you the more excellent way. If you are going to read the next chapter of that chapter, charity is the best. Praise the Lord. Charity. Preacher ka, wala kang charity, you are not effective. Prophet ka, wala kang charity, you are not effective. Giver ka, wala kang charity, you are not effective. This is the most perfect way. Praise the Lord. Lahat tayo. Kaya nga, tama yung sinabi, charity is love. So let us love as God loved us. Then yung faith natin, ayusin natin. Huwag nating panghinaan, pangalagaan natin ito. Last verse, Romans 12:3. Praise the Lord. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Yan. Sinasabi ko sa inyo sa pamagitan ng grasya na pinagkaloob sa akin sa bawat tao dyan sa inyo, hindi mag-iisip sa kanyang sarili na mas higit siya sa kanyang iniisip. Subalit ang bawat isa ay maging mapagmatyag ayon sa Diyos na nagdidil sa bawat tao ayon sa kanyang sukat ng kanyang pananampalataya. So lahat tayo, kung ano man yung sukat na binigay ng Diyos sa atin, that is based on our faith. Kaya huwag tayong magpapabaya sa ating faith sa Diyos. Dahil dyan nababatay ang measure ng paggamit ng Diyos sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Remember, if you sow sparingly, you will reap sparingly. If you sow bountifully, you will reap bountifully. And bountiful and sparingly, that always based on our faith. Pag wala kang faith, mahina. Pag inalagaan mo yung faith mo by the Word of God, then iba ang pakitungo sa bawat isa. Abundantly. Kaya to God be the glory. So itong symbol ng Holy Communion, tularan natin ang pag-ibig ni Kristo na iginawad niya sa atin, gagawin natin ito sa ating kapwa. Let us walk as He walked, and let us love others and sacrifice ourselves
for the others. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.